Ikasampung bahagi. Ano ang gagawin kung ikaw ay naiwan? Naniniwala kami ni Marcia Kunli na ipublish noong 2019 sa tono ng Kaming Tatlong Hari. Sumasampalataya kami kay Jesus na Kristo. Ang pagbabalik ng araw ay halos malapit na. Pakinggan siyang tumatawag, mga salitang nakakabighani. Tumingala kami sa langit. Koro, puno ng pagtataka sa iyong kaluwalhatian. Ito ang simula ng ating kwento. Pag-awit, pagluha, papuri at pagpalakpak. Nalulula kami sa tuwa. Special generation tayo. Tulad ng mga pantas mula sa malayo. Nagmamasid, naghihintay, naghihintay. Sundin ka tulad ng bituin. Koro, naghihintay para sa iyo dito ang ginagawa namin. Nagdadala ng mga regalo na magpaparangal sa iyo. Pagbibigay, alam, pasasalamat, paglaki. Ito ay para sa iyo na aming hinahabol. Koro, ipakilala ang mas maraming tao sa Diyos. Ito ang kanyang nais mula sa ibang bansa. Pagbasa ng Biblia, panalangin at pagtuturo. Sa mga ito, siya ay pumalakpak. Koro. Ang pagpapakita kay Kristo ng ating pagmamahal ay sinusunod natin. Alam nating balang araw, maririnig natin siyang magsasabi, outstanding, mahusay, magdiwang tayo. Pumasok sa aming tahanan at manatili. Koro. Pagbibigay sa lahat ng ginagawa natin. Lahat ng mayroon kami ay utang namin sa iyo. Nagtitipid ng barya o nagpapalipas ng oras. Kay Jesus, ito ay nararapat. Koro. Mabilis itong dumarating. Ang araw na nakikita ka namin ng harapan. Nagpapasalamat, laging tapat. Hangad namin ang iyong yakap. Koro. Kabanata 43. Naiwan ang kumpletong checklist. Narito ang isang simpleng checklist ng kung ano ang kailangan mong gawin kung ikaw ay naiwan. Nakatuon ang mga item na ito sa iyong espiritual na kaligtasan at iyong pisikal na kaligtasan. 1. Gumawa ng desisyon tungkol kay Jesus. Umaasa ako na nasuri mo na ang kahon sa item na ito. Matapos ang lahat ng iyong nabasa at natutunan sa aklat na ito, ikaw ay ganap na nasangkapan upang gumawa ng desisyon tungkol sa iyong walang hanggang hinaharap. Ito talaga ang pinakamahalagang desisyon na kailangan mong gawin. Iyon ang dahilan kung bakit ito ang una sa listahan. Pinipili mo bang maniwala na si Hesukristo ay namatay para sa iyong mga kasalanan upang bigyan ka ng buhay na walang hanggan? 2. Manalangin na tanggapin si Jesus. Kung nagpasya kang maniwala, kung gayon ang pagbati ay nasa pagkakasunod-sunod, ang langit ay nagagalak. Ang kailangan mo lang gawin ay sabihin sa Diyos ang desisyon na ginawa mong paniwalaan. Maaari kang magdasal ng ganito. Mahal na Panginoong Jesus, alam ko na ako ay isang makasalanan. Patawarin mo sana ako sa aking mga kasalanan. Naniniwala ako na ikaw ay anak ng Diyos at namatay ka para sa aking mga kasalanan. Naniniwala rin ako na bumangon ka mula sa libingan at nagahari sa langit kasama ng Diyos. Nais kong talikuran ang aking mga kasalanan at sumunod sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas. Mangyaring tulungan ako sa pamamagitan ng pagpasok sa aking puso at buhay. Salamat sa paggawa ng paraan para makasama kita sa langit magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, Amen. 3. Kumuha ng Biblia. Para magkaroon ka ng relasyon kay Jesus, kailangan mong makilala si Jesus. Ang Biblia ay si Jesus. Siya ang salita ng Diyos. Nakasulat siya sa bawat pahina. Inirerekomenda kong kumuha ka ng maraming format ng Biblia. Huwag umasa sa kakayahang gumamit ng Bible app o online na website ng Biblia. Sigurado akong maaalis ang mga iyon sa paglipas ng panahon habang tumataas ang kapangyarihan ng Antikristo at tumataas ang pagkamuhi sa Kristyanismo.
Magkaroon ng mga digital na kopya na PDF, DOC, or mga text file na maaari mong buksan sa mga karaniwang application. Magkaroon ng audio version na maaari mong pakinggan. Magkaroon ng ilang pisikal na kopya sa paperback. Inirerekomenda ko rin na kumuha ka ng maraming pagsasalin ng Biblia. Makakatulong iyon sa iyo na mas matutunan ang kasulatan. Maaaring magsimula sa World English Bible na nasa pampublikong domain at libre. Ito ay higit pa sa isang salita para sa pagsasalin ng salita. Makakakita ka ng mga link para i-download ito sa maraming format sa aking website, rapturesyamis11.com. Pagkatapos ay kumuha ka ng pagsasalin tulad ng New Living Translation na talagang madaling basahin at maunawaan. 4. Magtipon ng mga mapagkukunan ng Biblia. Sa Kabanata 38, binanggit ko ang kahalagahan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Kakailanganin mo ng ilang mapagkukunan upang magawa ito ng epektibo. Kumuha ng komentaryo sa Biblia at isang concordance ng Biblia. Bagamat maaari kang gumamit ng mga online na mapagkukunan at app para sa mga ito, huwag umasa sa mga nasa paligid at naa-access para sa iyo. Inirerekomenda kong kumuha ka ng paperback na libro o i-download ang mga bersyon ng e-book. Sumulat si Matthew Henry ng isang komentaryo sa Biblia sa 1706 na naglalaman ng isang komprehensibong paglalahad ng bawat talata sa Biblia. Isa itong karaniwang mapagkukunan na ginagamit pa rin ngayon at nasa pampublikong domain ito, kaya libre itong basahin at gamitin ayon sa gusto mo. Hindi ito nakasulat sa lumang Ingles, kaya madaling basahin. Sumulat si James Strong ng isang concordance sa 1870 na nag-index ng bawat salita sa King James Version ng Biblia. Kaya, kung gusto mong basahin ang bawat talata tungkol sa pag-ibig, ito ang magsasabi sa iyo ng lahat ng mga talatang babasahin. Ito pa rin ang karaniwang concordance na ginagamit ngayon. Nasa pampublikong domain din ito at malayang basahin at gamitin. Mayroon akong mga link upang i-download ang mga ito sa aking website, rapturesyamis11.com. Mag-stock din ng mga aklat sa pag-aaral ng Biblia. Kunin ang mga ito habang available pa ang mga ito. Mag-download din o bumili ng mga sermon at mga turo mula sa mga respetadong pastor at mga guro ng Biblia. Mag-record, mag-download o bumili ng mga turo na ini-broadcast din sa mga Kristiyano Television Network. Ang mga ito ay malamang na magagamit lamang online sa loob ng maikling panahon. Pumunta sa website ng Wayback Machine sa archive.org/web upang tingnan ang mga naka-archive na pahina ng mga website. Matutunan kung paano mag-archive ng website para sa offline na pagtingin. Maaari kang gumawa ng paghahanap sa internet at maghanap ng mga tagubilin at software na makakatulong sa iyo. Kunin ang kaya mo habang kaya mo pa. 5. Mag-imbak ng pagkain para sa iyong kaluluwa. Sa Kabanata 38, binanggit ko rin ang kahalagahan ng pagkonsumo ng impormasyon at nilalaman na mabuti para sa iyo. Siguraduhing mayroon kang magandang musikang pakikinggan na hindi puno ng makasalanang liriko. Gusto mo ng content na makakatulong sa iyong isipin ang mga bagay sa itaas, mga bagay na makalangit o makadiyos. Isaalang-alang ang Kristiyano, gospel, classical, instrumental at jazz music. Isipin din ang pagkuha ng ilang mga libro, pelikula at palabas sa telebisyon na mabuti para sa iyong kaluluwa. Tandaan na ang nilalaman na may mensaheng Kristiyano ay malamang na hindi magagamit ng matagal, kaya hanapin ito ngayon. 6. Kumuha ng mga pisikal na mapagkukunan ng kaligtasan. Hindi magiging madali ang mabuhay o mabuhay sa panahon ng kapighatian. Dapat mong asahan na may mga pagkakataon na hindi mo ipagkakaloob sa iyo ang mga bagay na iyong ginagawa ngayon, tulad ng kuryente, tubig na tumatakbo, at gas para sa pagpainit at pagluluto. Dapat handa kang mabuhay nang wala ang mga bagay na iyon.
Inirerekomenda kong kunin mo ang mga ganitong uri ng aklat, mga pangunahing kaalaman sa kaligtasan, pangunang lunas, at paghahanda. Ang mga mapagkukunang iyon ay magtuturo sa iyo kung ano ang gagawin. 7. Mag-empake ng bag na pang-emergency na bag. Gusto mong mag-impake ng bag na naglalaman ng ilang pangunahing kagamitan sa kaligtasan na handa kapag may nangyaring emergency. Pagkatapos ay kailangan mo lamang kunin ang bag at dalhin ito kung kailangan mong lumikas, mag-iwas, o umalis ng iyong bahay ng napakabilis para sa isang emergency. Dapat sabihin sa iyo ng survival book na makukuha mo kung ano ang isasama dito. Maaari ka ring magsagawa ng paghahanap sa internet at hanapin ang lahat ng uri ng mga checklist at mungkahi kung ano ang isasama. Ang susunod na ilang item sa checklist na ito ay magbibigay sa iyo ng ilang ideya kung saan magsisimula. 8. Marunong magsala ng tubig. Ang tubig ay susi sa iyong pisikal na kaligtasan. Hindi ka mabubuhay ng higit sa ilang araw kung wala ito. Kapag nagkaroon ng emergency, maaaring wala kang access sa malinis na inuming tubig. Tiyaking mayroon kang paraan para salain ang tubig. Ang filter ng tubig na mayroon ka sa iyong lababo sa gripo ay hindi puputulin para dito. Pinag-uusapan ko ang pagkakaroon ng kakayahang maglagay ng maputik na tubig sa ilog sa isang filter at maglabas ng malinis na inuming tubig. Mayroong lahat ng uri ng mga device na magagamit na maaari mong makuha. Itago ito kasama ng iyong bag out na may kasamang bote ng tubig. 9. Magkaroon ng pansamantalang tirahan. Maraming beses na hindi mo magagawang manatili sa iyong tahanan kapag may emergency. Dapat ay mayroon kang isang bagay na magagamit mo upang magbigay ng pansamantalang tirahan para sa iyong sarili. Ang isang camping tent o kahit ilang tarps ay magagamit. Isaalang-alang din ang pagkuha ng sleeping bag. 10. Mag-stock ng pagkain. Sa panahon ng emergency, malamang na wala kang kakayahang magluto ng pagkain sa iyong microwave, sa iyong kalan o sa iyong oven. Kakailanganin mo ng off-the-grid na solusyon sa pagluluto, tulad ng fire pit o grill. Kasabay nito ay kakailanganin mo ng gasolina at isang fire starter. Pag-isipang magkaroon ng supply ng pagkain na hindi nangangailangan ng pagluluto na magagamit mo sa panahon ng emergency. Ang aklat na inirerekomenda kong makuha mo sa paghahanda ay makakatulong sa iyo na gawin ito. Maghanda ng ilang delatang pagkain kasama ng pambukas ng lata. Ang hindi pinroseso at hindi giniling na mga butil ay nananatiling pangmatagalan, tulad ng oatmeal bilang rolled oats, hindi instant, white rice, pasta, at popcorn. Ang mga beans ay isang magandang pinagmumulan ng nutrisyon at napapanatili din ng maayos sa mahabang panahon. Ang asin, asukal, pulot, at purong maple syrup ay magandang bagay na mayroon din. Ilagay ang mga bagay na ito sa mga mylar bag upang maprotektahan ang mga ito mula sa kahalumigmigan at mga bug at itago ang mga ito sa loob ng malaki, 5 galon, mga plastic na timba. Tiyaking mayroon kang hand crank grain mill. Kung hindi, kapag nawalan ng kuryente, maaari kang gumiling ng butil gamit ang isang bato tulad ng ginawa ng ating mga sinaunang ninuno. 11. Gumawa ng pangunang lunas kit. Tiyaking mayroon kang available na pangunahing pangunang lunas kit at nasa iyong bag out na bag. Tiyaking isasama mo ang mga item na partikular sa iyong mga individual na pangangailangan tulad ng mga gamot na kailangan mo. Isipin din ang mga natural na disinfectant na maaari mong gamitin sa oras ng pangangailangan. Ang asin, suka, at aloe ay magandang natural na mga remedyo kapag ginamit ng maayos. Ang librong pangunang lunas na inirerekomenda kung makuha mo
ay tutulong sa iyo na bumuo ng tamang kit. 12. Maglagay ng ilang damit sa iyong bag out ng bug. Siguraduhing isama mo ang ilang pangunahing mga item ng damit sa iyong bug out bag. Maaaring kailanganin mong umalis sa kalagitnaan ng gabi kapag hindi ka nakasuot ng maayos. Isama ang mga item para protektahan ka mula sa araw, ulan at lamig. 13. Kumuha ng ilang tool at kagamitan sa kaligtasan. Ang isang mahusay na kutsilyo ay kinakailangan para sa iyong bug out bag. Magagamit mo ito para sa lahat ng uri ng bagay. Dapat mo ring isaalang-alang ang pagsasama ng mga tool at gear tulad ng mini shovel, multi-purpose tool, folding saw, duct tape, paracord, maliit na salamin, whistle, hand crank radio, compass, ilang solar lights, solar charger, at isang maskara para sa pagsasala ng hangin. Huwag kalimutan ang tungkol sa mga supply ng sanitasyon tulad ng balde at garbage bag. Maaaring kailanganin mong manghuli o mangisda, kaya siguraduhing mayroon kang kagamitan para doon. Panghuli, isaalang-alang na maaaring kailanganin mong protektahan ang iyong sarili mula sa mga hayop o tao. Ang spray ng paminta, isang malaking patpat o isang taser ay malayong mararating. Siyempre, maaari kang magsama ng mas sopistikadong sandata tulad ng baril kung ikaw ay sapat na sinanay at handang gamitin ito at iimbak din ito ng ligtas. 14. Matuto kang makipagpalitan. Nalaman mo sa aklat na ito na ang pandaigdigang pinuno, ang Antikristo, ay magtatatag ng isang bagong sistema ng ekonomiya at pananalapi. Ang pakikilahok sa sistemang iyon ay mangangailangan ng katapatan sa Antikristo na alam mong pinanahanan ni Satanas. Kung inilagay mo ang iyong pananampalataya kay Jesus at nais mong makapasok sa langit, kung gayon hindi ka maaaring magkaroon ng anumang bahagi ng sistemang iyon. Hindi ka makakabili o makakapagbenta ng kahit ano ng napakadali. Kaya kailangan mong maging handa na makipagpalitan sa iba. Ang bartering ay pangangalakal lamang ng isang bagay na mayroon ka para sa isang bagay na kailangan mo o gusto mo. Maaari kang magpalit ng mga kalakal, kasanayan, serbisyo o paggawa. Biyayaan ka ng Diyos ng maraming kakayahan at kakayahan. Isipin kung paano mo mabibiyayaan ang ibang tao ng iyong bigay Diyos na mga kakayahan bilang kapalit ng ibang bagay. Isaalang-alang ang pag-aaral ng isang kasanayan sa pangangalakal na maaaring magamit tulad ng pagkakarpintero, pananahi o pagsasaka. 15. Sumali sa isang komunidad. Natitiyak kong marami sa inyo ang nag-iisip na madali ninyong mabubuhay ang lupain sa panahon ng isang emergency. Napanood mo na ang mga palabas at pelikula ng Apocalypse at nakita mo kung paano ito ginagawa pagkatapos ng lahat. Ang tapat na katotohanan ay iyon ay isang pantasya para sa karamihan sa inyo na nagbabasa nito. Nangangailangan ito ng napakaraming espesyal na kasanayan, katalinuhan sa pag-iisip at pisikal na fitness. Huwag umasa na kaya mong mabuhay mag-isa. Kakailanganin mo ang isang komunidad ng mga tao upang magkaroon ng pinakamahusay na pagkakataon ng tagumpay. Sa isang komunidad, magkakaroon ka ng iba't ibang skill set at kaalaman na magagamit. Ang dalawang ulo ay talagang mas mahusay kaysa sa isa pagdating sa paglutas ng problema. Ang isa pang benepisyo ng komunidad ay proteksyon. Alam mo na may kaligtasan sa mga numero. Ang isang komunidad ay magbibigay din ng emosyonal na suporta na kakailanganin mo sa panahong ito. Ang isang komunidad ay hindi nangangahulugang isang komunal na tahanan kung saan magkakasama ang lahat. Ito ay maaaring kasing simple ng pagkakaroon ng tunay na relasyon sa lahat ng mga kapitbahay sa iyong komunidad. Pagkakaroon ng mga regular na pagpupulong sa kapitbahayan, mga klase sa Biblia, mga kaganapan sa pakikipagpalitan, mga aralin sa kaligtasan, at iba pa. 16.
Huwag mag-alala sa mga nawala. Alam kong nag-aalala ka sa mga taong nawala. Hindi mo kailangang maging. Ang mga taong naglaho ay naglagay ng kanilang pananampalataya kay Hesukristo. Dinala sila sa langit kung saan sila ligtas na naninirahan. Kung naglagay ka ng iyong pananampalataya kay Jesus, makikita mo silang muli. Tandaan na makakasama nila si Jesus sa kanyang ikalawang pagparito. Kung hindi ka makaligtas sa kapighatian, makikita mo sila sa langit. 17. Pagpalain ng iba. Matapos kang hawakan ni Jesus, hindi ka na magiging pareho. Sana nakilala mo siya ng mas maaga. Magsisimula kang makita ang lahat ng ginawa niya para sa iyo at kung gaano kanya kamahal. Magsisimula kang maging mas mapagmahal at mas nagbibigay. Gusto mong pagpalain ang iba dahil pinagpala ka niya. Sinasabi sa atin ng mga kasulatang ito na kapag tinutulungan at pinagpapala natin ang iba, talagang tinutulungan at pinagpapala natin si Jesus. Ito ay mga sakripisyo na nakalulugod sa Diyos. Kung magkagayoy sasagot sa Kanya ang mga matuwid na mangagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain ka o nauuhaw at pinainom ka? Kailan ka namin nakitang isang dayuhan at pinatuloy ka? O hubad at dinamitan ka? Kailan ka namin nakitang may sakit o nasa kulungan at pinuntahan ka? Sasagot sa kanila ang hari, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, sapagkat ginawa ninyo sa isa sa pinakamaliit nitong mga kapatid kong ito ay ginawa ninyo sa akin. Mateo 25:37-40. Ngunit huwag kalimutang gumawa ng mabuti at magbahagi, sapagkat sa gayong mga hain ay lubos na nalulugod ang Diyos. Mga Hebreo 13:16, 18, magligtas ng buhay. Huwag mong ilihim ang iyong pananampalataya kay Jesus. Sabihin mo sa isang tao, baka iligtas mo lang ang buhay nila. Mga kapatid, kung ang sino man sa inyo ay lumihis sa katotohanan at may nagpabalik sa kanya, ipaalam sa kanya na siya na nagpabalik sa isang makasalanan mula sa kamalian ng kanyang lakad ay magliligtas ng isang kaluluwa mula sa kamatayan at magtatakpan ng maraming kasalanan. Santiago 5:19-20. 19. Kilalanin si Jesus. Habang naghihintay ka sa pagbabalik ni Jesus, kilalanin mo si Jesus. Kung nagtiwala ka sa Kanya, mananatili kang walang hanggan kasama siya. Ang pagkilala sa Kanya ay magdadala sa iyo ng kaaliwan at kapayapaan sa panahong ito ng nakakaligalig. Ito rin ay magpapasaya kay Jesus at magbibigay sa iyo ng isang bagay na tunay na maipagmamalaki. Sinabi ni Yahweh, huwag hayaang magmapuri ang pantas sa kanyang karunungan. Huwag hayaang magpuri ang makapangyarihang tao sa kanyang kapangyarihan. Huwag hayaang magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan. Ngunit ang nagmamapuri ay magmapuri dito, na siya'y may unawa at nakakakilala sa akin na ako ang Panginoon na nagsasagawa ng kagandahang loob, ng kahatulan at ng katuwiran sa lupa, sapagkat ako'y nalulugod sa mga bagay na ito, sabi ng Panginoon. Jeremias 23:23-24. Ang kasulatang ito ay nagsasaad na si Jesus ay magdadala sa iyo ng kapayapaan at kaaliwan kapag ikaw ay may kaugnayan sa Kanya. Patuloy na magbasa ng Biblia at manalangin. Huwag kayong mabalisa sa anuman, ngunit sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat, ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos, na higit sa lahat ng pagkaunawa, ay magbabantay sa inyong mga puso at sa inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Filipos 4:6-7. 20. Mag-ingat sa pagbabalik ni Jesus. Anuman ang mangyari sa lupa sa labanang ito, sa pagitan ng mabuti at masama, alamin na si Jesus ay nanalo na. Nilupig ni Jesus si Satanas noong siya ay namatay sa krus at nabuhay mula sa mga patay.
si Jesus ay darating muli. Aanihin mo ang mga pangakong binigay niya sa iyo. Sinabi ni Jesus na ang mga tao ay magkukulang ng lakas ng loob dahil sa mga bagay na nangyayari sa lupa, ngunit ang itaas ang iyong ulo at ituon ang iyong mga mata sa Kanya dahil ang iyong pagtubos ay malapit na. Magkakaroon ng mga palatandaan sa araw, buwan, at mga bituin. At sa lupa ay pagkabalisa ng mga bansa, sa pagkalito sa ugong ng dagat at ng mga alon. Ang mga tao ay nanglulupaypay sa takot at sa paghihintay sa mga bagay na darating sa sanglibutan, sapagkat ang mga kapangyarihan ng langit ay mayayanig. Pagkatapos ay makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nasa alapaap na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Ngunit kapag nagsimulang mangyari ang mga bagay na ito, tumingala kayo at itaas ang inyong mga ulo sapagkat malapit na ang inyong pagtubos. Lucas 21:25-28. Darating si Jesus at may dala siyang mga gantimpala. Narito, ako'y dumarating ng madali. Ang aking gantimpala ay nasa akin, upang bayaran ang bawat isa ayon sa kaniyang gawa. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. Ako, si Jesus, ay nagsugo ng aking anghel upang patotohanan ang mga bagay na ito sa iyo para sa mga pagtitipon. Ako ang ugat at supling ni David, ang maningning at bituin sa umaga. Apokalipsis 22:12-13-16. Kung naglagay ka ng iyong pananampalataya kay Jesus, maaari mong madaig ang pagiging naiwan dahil si Jesus ay nagtagumpay. Sinagot sila ni Jesus, "Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa mundo may problema ka, pero cheer up, nadaig ko na ang mundo." Juan 16:31-33.